Hello guys! Welcome ulit dito sa aking channel, and today's vlog isang bagong loan up na naman itong pag-uusapan natin. Isang ads na naman ang nakita ko sa aking social media account na kung saan magpapahiram nga daw ito sa atin ng hanggang 30,000 pesos. At kapag utang daw tayo ng 10,000 pesos, bali ang babayaran lang natin or repayment ay 10,810 pesos lang. Kapag 20,000 pesos naman daw yung ating uutangin, ang magiging repayment ay 21,620 pesos. Kapag ang uutangin nga daw natin ay 30,000 pesos, ang magiging repayment lang ay 32,590 pesos. Okay? So, totoo kaya ito? At syempre, dinownload ko na naman yung loan app na ito at sinubukan kong utangan. Kaya sana mapanood nyo kasi maaaring nakita nyo din yung ads na ito at naku-curious lang din kayo kung totoo ba ito, kung malaki ba talaga yung pwedeng mahiram at mababa ba talaga yung mga charges nila. Kasi diba 10,000 ay 10,810 lang yung magiging repayment, diba? Okay sana kung talagang ganito magpautang, pero ganito ba talaga, diba? Kung ano-ano na naman yung naisip ko sa loan app na ito kaya dinownload ko at inutangan. Pero syempre, bago ang lahat mga beshes, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, abay huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha, para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload nga po natin. At may pag-good news din po ako sa inyong mga beshes kasi sa bawat video na ina-upload ko nga, nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So ang kailangan nyo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo. At mamimili po ako via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan sa ating pag-cash giveaways. At maaari po na magbigay ako ng 1,000, ng 500, 200, or 100 pesos. Disclaimer, try or apply at your own risk. Going back, Sunny Fund nga itong pag-uusapan natin at dito hanggang 98,000 pesos na naman daw yung pwedeng mahiram, pero yung 98,000 pesos naging 58,000 pesos na naman daw. So may 120 days or 4 months na loan terms. 3 easy steps nga lang daw or application process. Una syempre ay ang pag-create natin ng ating account, pagsagot sa mga basic information at send na nila yung loan proceeds once approved nga daw ang ating loan application. So ito na nga mga besties, same lang din naman ito sa ibang mga loan app na naman, di ba? Na maglalagay ng valid mobile number. So nakakaloka mga besties kasi sa isang araw ay napakarami yung mga bagong lumalabas. And isang araw, nag-check ako ng iba't ibang mga bagong loan app. Meron akong na-download na halos 14 na bagong name ng loan app. Nakalain mo yun, isang araw lang yun na. Meron pa yung mga iba na bago, kaya lang sabi ko, grabe naman, sobrang dami. Enough na, diba? So, eto nga mga beshies, isa sa mga na-download ko, itong Sunny Fund. Parang hindi related sa loan, yung Sunny, diba? At dito, medyo matagal na yung pag-send nila ng OTP. Mag-ingat po kayo mga beses ko sa pag-a-apply sa mga ganitong loan app or sa iba't ibang mga loan app. Kasi halos sa mga nasubukan ko, sa mga nautangan ko ay may mga matataas talaga ng mga charges. Bihira lang talaga yung mga loan app na nagpapautang online, na kung saan na may mababang charges, na kung saan mahaba yung ino-offer na loan terms. Pero halos lahat ng mga nasubukan ko nag-o-offer ng short term lang, like 7 days, 10 days lang. Ang pwedeng mahiram ay napakababa din, like 2,000 or hanggang 3,000 pesos. And then, payable within 7 days nga. At yun, napakataas yung mga charges niya. Kaya nga, sana mapanood nyo yung buong video nito, itong reviews natin para malaman nyo kung okay ito utangan. At agad-agad mga beshes, kailangan makapag-upload daw dito ng isang valid government ID. At marami naman yung mga ID na pagpipilian dito. Pero sa case ko nga or sa akin, is yung ID yung nilagay ko dito. Pwede rin yung mga driver's license, passport, TIN, diba? And agad-agad mga beshes, nung in-upload ko yung valid ID, aba, na-detect nila yung mga infos na nakalagay sa aking ID, like yung kompletong pangalan, yung ID number, at pati yung date of birth. So, submit nga lang natin ito or isave lang natin daw itong information or identity information. Carefully check the information. It cannot be changed after uploading. Meron din part dito na kailangan natin na itapat yung cellphone sa ating mukha, or ito yung tinatawag na facial verification. Follow nga lang natin yung instruction dito. At pagkatapos nga mga beshes ng authentication, dito na sa personal information, like ilalagay natin yung education,
yung marital status, ang inyong email address, yung gender, loan purpose. So, halos same lang din naman siya sa ibang mga loan app na mag-upload ng isang valid ID nga, sagutan yung mga basic information, di ba? And then, ilalagay kung saan gusto matanggap yung loan proceeds, isasubmit yung loan application, then mag-aantay. Di ba? Ganun. And personal information, di ba? So, ayan, medyo marami itong kailangan sagutan nga. Pero sige, itinuloy ko pa rin na mag-apply nga dito. After ng personal information, dito na nga tayo sa job information. So like yung company name, yung company address, yung company phone number, at yung profession nyo nga daw, yung work experience, kasama din yan. And then company phone number, monthly income. Yung mga naging experience kasi ako before na yung tipong ilalagay mo lahat yung mga details mo, i-upload mo yung valid government ID mo, pipicturan mo yung mukha mo, part ng facial verification. Tapos, pagka-submit mo, auto-decline. Pero sana naman, hindi ganun yung loan app na ito. So, dito na tayo agad-agad sa part na kung saan maglalagay ng mga personal references at lagi akong pinapaalala na mag-ingat po tayo sa paglalagay ng mga personal references or sa kung ano yung nilalagay natin. Make sure nakakilala mo talaga or na-briefing mo sila, nasabihan mo na nilagay mo sila as personal references. Kasi minsan, sa iba't ibang mga loan app na nasubukan ko, though hindi ko naman sinasabi na itong VitaShelf, pero sa mga nasubukan ko na loan app na kapag nag-post due yung loan application or ngayon yung due date, ay abay asahan mo na tatadtarin ka ng iba't ibang text messages at tawagan ka at kapag wala ka pang pambayad, may message nila yung mga personal references mo. Though hindi approve yun or hindi pwedeng gawin yun na i-message or i-disclose yung utang ni client sa kanyang personal references, pero kasi yung mga loan app ay ginagawa nila, kaya mag-ingat po kayo. After mga beshies, nung paglalagay nga ng personal references, kailangan natin syempre maglagay kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds via pwedeng e-wallets or via bank. So, sa GCash yung nilagay ako dito at pagka-submit ko ng aking loan application, ito yung lumabas, diba? Nakakaloka, 4,000 pesos lang pala yung ipapahiram or ipapautang ng loan app na ito sa akin. Doon sa 40,000 pesos, 7 days lang yung payment terms. And then, dito mga beshes, ito yung breakdown, di ba, ng 4,000 pesos. So, doon sa 4,000 pesos, ang matatanggap ko lang ay 2,400 pesos lang. Hindi ko matatanggap ng buo ito kasi meron ng iba't ibang mga charges like yung processing fee na 1,334, total interest fee, 26 pesos. Risk control service fee, 240 pesos. Kaya ang matatanggap ko sa 4,000 pesos ay 2,400 lang. Diba? Nakakaloka. Yung tipong 4,000 pesos nga lang yung inapprove nila or yung pwede kong mautang, hindi ko pa matatanggap ng buo kasi nga maraming mga iba't ibang charges. So, ang ending, ang matatanggap ko lang ay 2,400. Diba? At umutang ako or nag-try ako dito sa kanilang app ng April 21 at repayment date ay sa April 27, 2026. So, kailangan ko daw magbayad within 7 days lang, di ba? Hindi pang ito 7 days, kundi 6 days lang. So, nakakaloka naman yung mga ganitong loan app na yung tipong napakababa nga lang yung inaprubahan na loan amount, napaka-short term pa at napakarami pa or ang laki-laki pa nung iba't ibang mga charges. Okay, so itong Sunny Fund ay isang loan app na naman mga beshies na hindi magandang utangan, di ba? Hindi ko nire-recommend sa inyo, so please lang huwag nyo nang utangan kung ayaw nyo na mas lalong ma-stress, okay? Kung ayaw nyo na instead na makatulog ng maayos, eh hindi. Kasi nga pagdating sa due date or kapag nag-post due ang inyong loan application, based sa mga naging experience ko sa ibang mga loan app na halos ganito lang din yung mga charges or matataas yung mga charges, abay tatatarin ka talaga ng iba't ibang text messages and calls and minsan may kasamang pamamahiya at pananakot. So, itong Sunny Fund, isang loan app na hindi maasahan at hindi ko nga nire-recommend sa inyo. So, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung utang pa ba kayo dito or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, please lang, wag nyo nang subukan, okay? So, yun lang mga beshies. Sana nga makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung ida-download nyo pa ba itong Sunny Fund or hindi. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Bye!